Satur, abay bumangon ka na dyan. Tirik na ang araw. Magpapakalasing ka paggabi tapos tanghali ka nagkikising. Ang sigaw ni Nena sa kanyang asawa. Agad namang napaupo si Satur sa banig. Hinawakan ang ulo dahil sa matinding sakit na nararamdaman. Mabilis na bumangon ng lalaki. Inayos ang hinigaan at lumabas ng kwarto. Sa mesa sa kusina ay nakahanda na ang pagkain at nakaupo na ang kanyang buntis na asawa na masama ang tingin sa kanya. Nang maupo si Satur ay pinagsilbihan naman ito ni Nena at nilagyan ng kanin sa kanyang plato. Wala pa bang nagpunta para magpagamot? Ang tanong ng lalaki sa kanyang asawa. Meron na kanina, pero sinabi kong tulog ka pa. Hindi ko pinapasok kahit nagpupumilit. Masakit daw ang tiyan ng babae ilang araw na. Babalik na lang daw mamayang hapon. Ayun, sinabi kong mahilig kang uminom kaya tanghali ka na gumigising. Ang sagot ni Nena. Tigil-tigilan mo na nga yung pag-inom, Satur. Ang tila galit na sabi ng babae. Sabay lagay naman ng ulam sa plato ng kanyang asawa. Maayos naman ang relasyon ni Nena at Satur. Mapag-alagang asawa si Nena at ganun din naman si Satur na isang albularyo. Gumagamot ito ng mga pangkaraniwan o malubhang sakit. Nagpapaalis ng mga sapi. Pinagagaling ang mga kinulam at kung ano-ano pa. Hindi man ganoon kadami ang nagpapagamot, ay nakakaraos naman sa buhay ang dalawa. Nagtatanim si Satur ng mga gulay na kanya ding ibinebenta sa kanyang mga kapitbahay. May ilang mga tiga-ibang lugar din ang sumasadya sa kanilang tahanan upang magpagamot. Isa lang talaga ang problema kay Satur. Ang hindi nito mapigilang pag-inom. Halos gabi-gabi ay alak ang katabi nito. Umiinom si Satur kasama ang ilang mga kapitbahay o kaya ay siya lamang mag-isa. Madalas ay naiiwanan si Nena na mag-isa sa kanilang bahay tuwing gabi kapag nakikipag-inuman si Satur sa bahay ng kaibigan. 5 buwang buntis na si Nena. Subalit madalas pa ding hating gabi na kung umuwi ang kanyang asawa. Hapon nang dumating ang mag-asawang magpapagamot kay Satur. Pinapasok niya ito sa kanyang bakuran at pinaupo sa lugar kung saan madalas niyang ginagamot ang kanyang mga pasyente. Ano pong problema? Ang tanong ni Satur. Sumasakit po kasi ang tiyan ni Mrs. ilang araw na. Ang sagot naman ng lalaki. Napatingin siya sa mukha ng kausap. Noon niya lamang nakita ang dalawa, ngunit pakiramdam niya ay kilala niya ang mga ito. Matagal niyang pinag-isipan kung saan ba niya nakita o narinig ang boses ng lalaki. Subalit kahit anong isip niya ay hindi niya maalala dahil siguro sa sakit ng kanyang ulo. Saan po banda masakit? Ang tanong ni Satur sa babae. Dito po sa bandang sikmura. Sabay turo sa bandang gitna ng kanyang tiyan. Muli ding napatingin si Satur sa babae. Nabobosesa niya din ang pasyente, ngunit hindi niya talaga maisip kung saan niya nakita o nakausap ang dalawa. Hinawakan ni Satur ang sikmura ng babae matapos bulungan ang kanyang mga palad.
Hinaplos iyon at sinabing manatili munang nakahiga at may kukunin siya sa loob ng kanyang bahay. Pagpasok ni Satur ay agad nitong hinanap ang asawa. Nakita niyang nasa kusina ito at nagtatanggal ng mga bato sa bigas na kanyang isasaing. Mahal, hindi mo ba namumukaan yung mag-asawa sa labas? Para kasing nakita o nakausap ko na sila dati. Hindi ko lang maalala kung saan o kailan. Ang tanong niya kay Nena habang hinihilot ang masakit pa ding ulo. Nag-isip si Nena at pilit inaalala ang itsura ng dalawa na nasa bakuran. Hindi eh. Ngayon ko lang talaga sila nakita. Ang sagot ni Nena matapos mag-isip ng medyo may katagalan. Naglakad si Satur patungo sa isang banga upang kumuha ng tubig. Binulungan ng tubig sa baso at saka ininom. Baka sakaling makatulong sa sakit ng kanyang ulo. Matapos ay muling kumuha ng tubig na ipaiinom sa pasyente na nasa kanilang bakuran. Lumabas si Satur at ipinainom sa babae ang tubig na nasa baso. Nagbigay din ito ng ilang mga dahon na maaaring ilaga kung sakaling magpatuloy sa pagsakit ang tiyan ng pasyente. Parang nawala na nga ang sakit ng tiyan ko. Ang agarang naging sagot ng pasyente. Tumingin ito sa kanyang asawa na nakangiti. Nginitian naman siya ng kanyang mister at sabay na tumingin ang dalawa kay Satur. Bumunot ang lalaki ng pera at pilit iniaabot sa albularyo. Donasyon lang po yan. At ito pa po. Nasabi po kasi ng asawa niyo na mahilig kayo dito. Sabay abot ng isang bote ng alak. Napangiti si Satur dahil sa kanyang nakita at agad kinuha ang iniaabot ng lalaki. Matapos ay nagpaalam na ang dalawa at agad na umalis. Sinabi ni Satur na bumalik na lamang ang mag-asawa kinabukasan kapag sumakit muli ang tiyan ng babae. Nang makapasok si Satur sa bahay, ay ipinakita nito ang alak sa kanyang asawa na agad nagtanong kung saan iyon nanggaling. Sinabi naman nito na galing sa mag-asawang kaalis lamang, sabay abot sa pera na ibinayad ng dalawa. Inirapan pa ni Nena ang patawa-tawang si Satur habang hinahalik-halikan pa ang bote ng imported na alak. Inilagay ni Satur ang alak sa kanilang kwarto. Subalit muling napaisip kung sino nga ba ang mag-asawang kanina lamang ay kausap niya. Alam niyang narinig na niya ang boses ng babae at lalaking iyon. Tinignan niya muli ang alak at napagpasyahang bukas na lamang niya iyon iinumin. Kinagabihan, habang natutulog ang mag-asawa, ay nagising si Nena nang may marinig na paglalakad sa kanilang bakuran. Mabagal na mga paglakad na para bang pinakikiramdaman din ang mga taong nasa loob ng bahay. Paminsan-minsan ding maririnig ang malakas na paghihilik ni Satur sa tabi ni Nena na walang kamalay-malay na mayroong kung sino na nasa kanilang bakuran. Patuloy pang tahimik na pinakikiramdaman ni Nena ang paligid hanggang sa hindi na niya naririnig ang paglalakad. Nakahinga na siya ng maluwag at handa na sanang muling matulog nang may marinig siyang halos magpasigaw sa kanya.
May tao sa kanilang pintuan. Agad na ginising ni Nena ang kanyang asawa at sinabi ang mga narinig. Nagpatuloy ang pagkatok sa pinto. Bumangon si Satur at kinuha ang gulok na nakasabit sa dingding. Dahan-dahan itong lumabas ng kwarto at sinilip ang siwang ng pintuan. Ngunit wala siyang nakitang tao. Subalit nagpatuloy ang mga pagkatok. Sino yan? Ang kanyang sigaw. Ngunit matapos iyon ay natigil na ang pagkatok. Dahan-dahang binuksan ni Satur ang pinto at nakita ang kung sino na tumatakbo palabas ng kanilang bakuran. Nais pa sana niya itong habulin, ngunit tila napakabilis ng mga kilos nito. Agad na isinara ni Satur ang pinto at patakbong binalikan ng asawa na nasa loob ng kwarto. Pagpasok ni Satur ay agad niyang nakita si Nena. Halata ang matinding takot sa kanyang mga mata. Satur! Ang parang may takot na pagtawag ni Nena sa asawa habang hawak ang kanyang tiyan. Nakatulala si Nena na nakatingin lamang kay Satur. Walang kakurap-kurap ang babae. Naaalala ko na kung saan natin narinig ang boses ng mag-asawa. Ang nanginginig na sabi ni Nena. Kinabukasan ay nagpatuloy lamang ang normal na buhay ng mag-asawa. Maagang nagising si Satur sapagkat hindi naman siya uminom ng alak noong nakalipas na gabi. Patuloy niyang iniisip ang sinabi sa kanya ni Nena tungkol sa mag-asawa habang dinidiligan ang kanyang mga tanim. Subalit parang hindi pa din siya kumbinsido sa sinabi nito. Si Nena naman ay ganoon din na parang walang nangyari. Ilang mga dayo ang nagpunta sa bahay ni Satur upang magpagamot noong araw na iyon. Bawat may papasok sa kanilang bakuran ay agad na pinagmamasdan ng albularyo. Magdidilim na nang matapos ang panggagamot ni Satur. Matinding pagod ang kanyang naramdaman sa dami ng nagpagamot. Matapos kumain, ay pumasok si Satur sa kanilang kwarto. At ilang sandali lang ay lumabas din. Dala ang alak na ibinigay ng mag-asawa sa kanya. Anong gagawin mo dyan? Ang malakas at galit na tanong ni Nena. Iinumin. Sayang naman eh. Ang malakas na sagot naman ng lalaki, sabay tungo sa kusina. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay lumabas na ito at nagtungo sa kanilang bakuran. Umupo malapit sa kanilang pinto. Sa may liwanag, at sinimulan ngang inumin ng alak na ibinigay ng mag-asawa. Tinitignan pa ni Satur ang nakasulat sa bote na parang sarap na sarap sa lasa noon. Hindi na nito nagawang yayain ang mga madalas na mga kainuman dahil gusto niya na siya lamang ang umubos ng masarap na alak na kanyang hawak. Dahil sa tila sobrang sarap ng iniinom, ay mabilis niya itong naubos. Tumayo na si Satur at mahahalata ang mabilis na epekto ng alak dahil sa pasuray-suray nitong paglalakad. Hindi yata sanay ang lalaki sa ganoong klase ng alak.
Masyado yatang matapang para sa kanya. Pumasok ito sa bahay at diretsong tinungo ang kwarto nang hindi man lang isinasara ang pinto. Nang makita ni Nena ang nakabukas na pintuan, ay sinigawan nito ang asawa. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Ayaw mo pa kasing itigil yung kakalaklak mo ng alak. Bukas tanghali ka na naman gigising. At ibinalibag papasara ang kanilang pintuan habang galit na galit. Sa labas naman ng bakuran ng mag-asawa ay mayroong nagmamasid sa mga pangyayari. Naroon na siya simula nang inumin ng lalaki ang alak hanggang sa pagpasok nito sa kanilang bahay. Hating gabi ay patay na ang ilaw sa bahay ng mag-asawa. Tulog na si Satur dahil sa epekto ng alak sa kanya. Nagsimula na naman ang malakas na paghihilik na mas malakas pa kumpara sa hilik nito noong nakalipas na gabi. Papikit na si Nena nang mapaupo ito nang muling marinig ang paglalakad sa kanilang bakuran. Subalit sa pagkakataong ito ay hindi na lamang isa, kundi dalawang pares na ng mga paa ang naririnig niyang naglalakad. Paminsan-minsan ay naririnig pa niya ang pagtawa ng isang babae at lalaki. Satur! Satur! Ang may kalakasang paggising nito sa kanyang asawa. Subalit hindi ito nagigising at patuloy ang malakas na paghihilik na dinig hanggang sa labas. Patuloy nitong niyugyug ang mister. Subalit tila napakasama ng naging epekto ng alak sa kanya. Nagpatuloy ang paglakad hanggang sa marating ng dalawa ang pinto at muling narinig ni Nena ang mahinang pagkatok. Patuloy na niyugyug ni Nena ang asawa, subalit talagang hindi ito nagigising. Nagdesisyon ang babae na mabagal na lumabas ng kwarto. Gusto nitong malaman kung sino ang kumakatok. Nang makalabas siya ng kanilang silid, ay agad niyang tinanaw ang pinto at muli niyang narinig ang mas malakas na ngayong pagkatok. Nang makalapit si Nena, ay sumilip ito sa siwang at hindi nga siya nagkamali. Ang mag-asawa na noong isang araw lamang ay nagpagamot ang nakatayo sa labas ng pinto. Nena, papasukin mo na kami. Ang nakapangingilabot na tinig na narinig ng babae mula sa kanilang pinto. Satur! Ang may takot na tawag niya sa asawa. Hindi magigising ang asawa mo dahil sa espesyal na alak na binigay namin. Magaling sanang albularyo ang asawa mo, pero alam na namin ang kahinaan niya nang sabihin mong mahilig siya sa alak. At sabay na tumawa ang dalawa sa likod ng pinto. Naaalala mo ba nung ginamot niyo yung babaeng kinulam namin? Na halos mapatay kami ng asawa mo. Mabuti na lamang at nakaligtas kami. Iyang laman na lang ng tiyan mo ang gusto naming kabayaran sa ginawa niya sa amin. Tama nga si Nena sa sinabi niya sa asawa. Ang boses ay tila sa dalawang mga mangkukulam na tinalo ni Satur nang gamutin nito ang isang babae. Dahil sa taglay na kapangyarihan ng dalawa,
ay nagpapalit-palit sila sa pagsanib sa babaeng kanilang pinahirapan. 1 taon na ang nakakalipas. "Satur!" Ang muling sigaw ni Nena, subalit walang Satur na sumasagot. "Huwag ka nang umasang magigising ang asawa mo." At muling nagtawanan ng dalawa. Nagsimula nilang pinagtulungang itulak ang pinto. Hindi ganoon katibay iyon, kaya sa bawat pagbalya ng dalawa ay nasisira iyon ng paunti-unti. Isang malakas na pagtulak at tuluyan na ngang bumukas ang pintuan. Tumambad ng isang babae at isang lalaki na may nakakatakot na itsura. 2 aswang na mangkukulam ang papasok na ngayon sa bahay ng mag-asawa. Agad nilang hinanap si Nena, subalit nakita nila itong nagtatakbo sa kwarto nilang mag-asawa. Mabilis na tinungo ng 2 aswang ang kwarto. Hindi na sila mahihirapan dahil siguradong naroon si Nena at maaabutan nilang natutulog si Satur. Narinig pa ng dalawa ang paggising ni Nena kay Satur sa loob ng kwarto. "Nena, amin na yang laman ng tiyan mo. O kaya, kayo ng 3 ang kakainin namin," ang sabi ng babaeng aswang. Patuloy pa din nilang naririnig ang paggising ni Nena sa kanyang asawa. Nang marating ng 2 aswang ang kwarto, ay nagulat sila sa kanilang nakita. Sa mismong harapan ng pinto ay naroon si Satur at nakatayo at nakangiti sa kanilang dalawa. Hawak ang isang gulok at isang mahabang buntot pagi. "Paano?" ang nasabi na lamang ng lalaking aswang bago tumama sa kanyang liig ang buntot pagi ni Satur. Isang mabilis ding pagkilos at nasugatan naman ng itak ang braso ng babaeng aswang. Mabilis na nagtatakbo ang dalawa palabas ng bahay. Naabutan pa ng isang hataw ng buntot pagi ang ulo ng babaeng aswang habang patakbo itong lumalabas ng kwarto. "Huwag mo silang hayaang makatakas, Satur. Baka balikan nila tayong dalawa," ang sabi ni Nena. "Hindi na magtatagal ang buhay ng dalawang yun." At naglakad si Satur palabas ng kwarto. Tinungo ang pinto at isinara. Natanaw pa niya ang hirap na paglalakad ng 2 aswang palayo sa kanilang bahay. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik si Satur sa kanilang kwarto. Nahawak muli ang bote ng espesyal na alak na ibinigay ng mag-asawang aswang. "Ayos ang plano natin, no? Buti naalala mo kung kailan natin narinig ang boses ng dalawang yun," ang natatawang sabi ni Satur kay Nena. Muling tinungga ni Satur ang bote na muli na niyang pinuno ng tubig na galing sa banga sa kanilang kusina.